3 taon akong nagpakahirap mag-isip ng mga plano at diskarte para sa team na to. At sa loob ng 3 taong yon, umaasa lang ang mga kasamahan ko sa talent ko na mag-share ng damage. Para tuloy-tuloy silang makapag-level up ng walang kahirap-hirap. Dahil doon, ang Shuguang team na dating walang pumapansin, ay biglang sumikat at naging rank 2 sa buong paaralan. Pero mayong malapit na ang graduation exam, gusto nila akong alisin dahil lang wala raw akong silbi sa opensa. Pinipilit nila akong kusa ng umalis sa grupo. Chuxuan, umalis ka na lang kaya sa team. Isang support class ka lang naman. Hindi ka naman nakakapag-heal. Wala ka ring control skills. At kahit sa pagsalo ng damage, mas mahina ka pa sa ordinaryong tank. Tama si Ate Bay, Chuxuan. Hindi naman sa minamaliit ka namin. Nagsasabi lang kami ng totoo. Kahit rare pa ang class mo. Masyado ka pa ring mahina para sa amin. Ako, mahina. Kung hindi dahil sa mga ginawa kong diskarte at guide. Sa tingin nyo ba makukuha nyo ang first clear sa U-Forest? At kung hindi ko sinalo ang mga damage nyo, makakalabas ba kayo ng buhay at walang galos sa dungsyon na yon? Chuxuan, huwag mo namang sabihin yan. Kung wala ang damage namin, makakapatay ka ba ng monsters para mag-level up? Chuxuan, huwag ka nang makipagtalo. Magtira ka naman ng kahit kaunting dignidad sa sarili mo. Tama si Wumeng. Pabigat ka lang at pinapabagal mo ang pag-clear namin ng dungsyon. Ang pagtanggal sa'yo ay para sa ikabubuti ng buong team. Napakaganda. Kung talagang gustong-gusto nyo akong umalis, ibalik ko na sa inyo ang mga bagay na galing sa akin. Wala na akong utang sa inyo simula ngayon. Damage share, deactivate. Chuxuan, anong ginawa mo sa amin? Simula sa araw na to, ako, si Chuxuan, ay hindi na bahagi ng Shuguang team. Isang buwan na lang bago ang college entrance exam. Siguradong puno na ang lahat ng mga team ngayon. Masyado akong naging mabait sa 4 na ahas na yon. Ding, natukoy na umalis na ang host sa team. Na-unlock na ang mga kondisyon para sa system. Bond system activated. Sa wakas, dumating na rin ang cheat ko. Panimulang team points, 100. Ang lakas mo ay ang kabuuan ng lakas ng buong team mo. Maaari mong ma-share ang skills, yes, at stats ng mga ka-team mo. Masya-share ko ang stats at skills ng mga ka-team ko. Kung may 6 kaming miyembro, hindi ba't magiging overpowered ang stats ko? Pero sa sitwasyon ko ngayon, mukhang wala nang gustong makipag-team sa akin. Si Auntie Bai, bakit kaya siya tumatawag? Kahit na walang kwenta ang anak niyang si Bai Qinglian, mabait pa rin naman sa akin si Auntie Bai. Hello, Auntie Bai. Xiao Oxuan, may oras ka ba ngayon? May kaunting problema kasi ako rito sa Antique Street. Pwede ka bang pumunta rito? Auntie Bai, huwag po kayong mag-alala, papunta na ako. Palagi akong tinutulungan ni Auntie Bai noon, kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan ngayon. Teka, ano to? Nakikita ko ang impormasyon ng ibang tao. Ito ba ang kapangyarihan ng system? Ding, appraisal function activated. Bilang pinuno, kailangan mo ng matalas na mata para makahanap ng talento. Appraisal at discerning eye. Ito pala ang feature ng system para makilala ang mga tao. Nakikita ko ang lahat ng detalye tungkol sa kanila. Level 1, trainee. Ito ba yung trainee na mahilig kumanta, sumayaw, at mag-rap? At may kaunting kidney deficiency pa. System, hindi ba masyadong detalyado naman to? Pati ba naman yan, nakikita mo? Pero grabe, napakalakas ng feature na to. Nakikita ko ang class at level ng iba. Pati na rin ang lagay ng kalusugan nila. Teka, ano to? Ganoon pala, pwede kong gamitin ang team points para baguhin ang class ng iba. Sa mundong to, permanent na ang class ng bawat isa. Pero ako, kaya kong baguhin ang tadhana nila. System, paano ba makakuha ng team points? Makakakuha ka ng team points kapag nagpasikat o nagpakitang gilas ang team mo sa harap ng iba. O kaya kapag nakakuha kayo ng mga achievements. Ibig sabihin, habang lumalakas ang team ko, mas marami akong makukuhang team points. At ang points na yon, magagamit ko para palakasin pa sila lalo. Napakagandang cycle nito. Mga tao, tingnan nyo to. Sinira ng babaeng to ang paninda ko. Ayaw pa niyang magbayad. Eh hindi. Hindi ko naman sinasadya. Bahagya ko lang itong nasagi. Pero bigla na lang nabasag. Wala akong pakialam, antigong gamit to.
Sinira mo kaya dapat mong bayaran. 50,000 kapag hindi ka nagbayad ngayon. Huwag mo nang asahang makakaalis ka pa rito. Anong klaseng basura yan para magkakahalaga ng 50,000? Garapalan naman yata ang pang-estafa mo. Chuksin, nandito ka pala. Sino ka ba at ano namang pakialam mo rito? System, patingin niya. Ng personal information ng lalaking to. Kaya naman pala ang anak niya ay naapektuhan ng sumpa ng Changi. Kaya napilitan siyang magtayo ng stall dito para mang-scam ng pera. Zhang Laosan, hindi mo ba gustong gumaling ang anak mo? Paano mo nalaman yan? Hindi simpleng sakit ang meron ang anak mo, kundi dahil ito sa sumpa ng Changi. Master, dahil nalaman niyo agad ang totoo. Sigurado akong may kakayahan kayong tulungan kami. Nagmamakaawa ako, iligtas niyo po ang anak ko. Hindi ko kayang gamutin ang anak mo. Pero kahit hindi ko kaya, may maituturo akong paraan sa'yo. Huwag mo nang sayangin ang pera mo sa ospital. Subukan mong humingi ng tulong sa mga Taoist temple. Baka doon ay may pag-asa pa siyang gumaling. Maraming salamat po, Master. Siya Oksuan, hindi ko akalain. Marami ka palang nalalaman. Salamat nga pala kanina. Auntie Bay, wala po yun. Tungkulin ko pong tulungan kayo. Huwag na po kayong magpasalamat. System, patingin niya. Ng profile ni Auntie Bay. Thunder Wielder, isang rare class. Dati palang may rare class si Auntie Bay. Kaso nga lang, dahil sa backlash ng pagiging Thunder Wielder, bumagsak ang level niya hanggang level 14 na. Sinasabi rin dito na may naipong Thunder Poison sa katawan niya. Ibig sabihin ba nito, hindi na siya tatagal? System, pwede ba si Auntie Bay na magpalit ng class? Ang rare class na Thunder Wielder ay pwedeng gumamit ng 80 team points para mag-change class sa isang hidden class. Ang 9 Heaven Sovereign. Kasabay nito, mawawala rin ang lahat ng negative status. Nga pala, siya Oksuan. Tungkol sa nangyari ngayon, sana huwag mo nang ipagsabi kay King Lian. Auntie, hindi ko naman po sasabihin sa kanya. Kasi umalis na rin naman ako sa party niyo ngayon. Bakit? Ano nang nangyari? May ginawa ba si King Lian at ang iba pa? Para magalit ka ng ganyan. Pagsasabihan ko si King Lian na magbago. Huwag na po, Auntie Bay. Pakiramdam kasi nila ay pabigat lang ako at walang damage. Kaya kusa na lang akong umalis. Pasensya ka na, siya Oksuan. Masyado ko kasing nailayaw ang batang iyan mula pagkabata. Kaya akala niya normal lang na magsakripisyo ang ibang tao para sa kanya. Kasalanan ko kung bakit siya naging ganyan. Auntie Bay, gusto ko sana kayong i-invite na sumali sa party ko. Pwede po ba? Siya Oksuan. Alam kong kailangan mo ng mga kakampi. Ngayong wala ka na sa party. Pero hindi naman ako estudyante. Kaya hindi kita masasamahan sa college entrance exam. Alam ko naman po yun, Auntie. Auntie Bay, basta sumali kayo sa party ko. Kaya kong tanggalin ang Thunder Poison sa katawan nyo. Siya Oksuan. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Gagamit ba ng 80 team points para sa class change? Confirm. 12 taon. Ang bagay na nagpahirap sa akin. Sa loob ng 12 taon, ay bigla na lang nawala ng ganoon kadali. Ang iyong class ay napalitan na. Bilang isang 9 Heaven Sovereign. Isang hidden class. Paano ako naging isang hidden class? Teka, sobrang lakas naman ng mga stats na to. At ang mga skills na to, bawat isa ay napakapakinabang. Ganito pala kalakas kapag hidden class. Ding, matagumpay mong na-invite si Baing sa iyong party. Nakuha mo ang bahagi ng stats ng iyong teammate. Strength positibo 3-2. Agility positibo 3-8-0. Nasa 240 na ang constitution ko. System, buksan mo ang status panel ko. Ang strength ko mula sa 170 ay biglang sumipa hanggang 562. Ang laking boost nito. Grabe, sobrang overpowered naman ito. At pati ang mga skills na to, sa pangalan pa lang, alam mong malakas na. Ito ba talaga ang kapangyarihan ng isang hidden class? Siya Oksuan. Sigurado ka bang sharer talaga ang class mo? Auntie, ang class ko kasi, nagkaroon ng kaunting mutation. Auntie, ang sikretong ito, huwag mo sanang ipagsasabi kahit kanino. Ha? Hindi ko akalaing kayanik si Oksuan na magpalit ng class ng ibang tao. Kapag nalaman ito ng iba, siguradong magkakagulo ang buong class system sa mundo. Ganoon katindi ang magiging epekto nito. Huwag kang mag-alala, siya Oksuan. Mananatiling sikreto ito sa atin. Siya Oksuan. Sa lahat ng ginawa mo ngayon, hindi ko talaga alam kung paano ka pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo,
Siguradong naloko na ako ng swapang na may-ari na iyon. At natangay ang 50,000 ko. At higit sa lahat, tinulungan mo pa akong maging isang hidden class. Ang bagay na ito, kahit sa panaginip, hindi ko naisip na mangyayari sa akin. Xia Oxuan, kapag kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin, ha? Auntie, huwag na po kayong mahiya sa akin. Nga pala, Xia Oxuan. Ano nang plano mo ngayon? Isang buwan na lang bago ang college entrance exam. Kailangan mo pa ng 4 na teammates, di ba? Bukas, susubukan kong pumunta sa recruitment office ng school. Kahit na sa ganitong panahon, bihira na lang ang estudyanteng walang grupo. Kailangan ko pa ring sumubok. Dahil sa stats boost na binigay ng system, ang gaan sa pakiramdam kahit sa paglalakad lang. Ang sarap sa pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam ng malakas. Ano nang meron doon? Bakit ang daming taong nagkukumpulan? Pang-5 disqualified member na ba siya? Matagal na rin noong huling may na-disqualify. Isa noong nakaraang taon. At 2 naman noong isang taon. Ngayon, may bago na naman. Ang Downslide team. Hindi ba team ni na Viking Lian yon? At si Chukson ang support ng team na yon, di ba? Siya nga, yon. Balita ko, may rare class siya. Ang tinatawag nilang sharer. Hindi ba't malakas naman ang class na yon? Bakit naman siya nireport ng buong team niya? Ewan ko nga Siguradong may ginawa siyang kalokohan. Hindi naman siguro siya pagtutulungan ng 4 niyang kasamahan kung wala siyang kasalanan. Pero ang makik sa ganitong oras, parang wala na siyang pag-asang makapasa sa exam. Noong umalis ako sa team kahapon, alam ko nang hindi palalampasin ni na Viking Lian ang nangyari. Gagawa talaga sila ng paraan para sirain ako. At ngayong nasa blacklist na ako, mahihirapan na akong makahanap ng ibang team na tatanggap sa akin. Viking Lian, sobrang dumi niyong maglaro. Teacher Yu. Gusto ko sanang makita ang ebidensyang isinumite ng Downslide team kung bakit nila ako nilagay sa blacklist. Ngayong hapon, organisahin ng paaralan ang mga third-year students para pumasok sa Withered Forest Dungeon. Isa itong special dungeon resource na inilaan ng school para sa inyo. Ang Withered Essence na makukuha roon ay malaking tulong para mapabilis ang pag-level up ninyo. Kaysa isipin mo kung paano malilinis ang pangalan mo. Mas mabuting pagtuunan mo muna ng pansin ang pagsubok na ito. Para naman sa kaligtasan at kakayahan ng bawat isa. Hindi naman ganoon kahigpit ang patakaran ng school. Kumpara sa mismong college entrance exam, hindi ninyo kailangang makabuo ng 5 miyembro. Kahit 2 tao lang sa isang team, pwede na. Para kahit papaano may magbabantay sa isa't isa. At pwede na rin silang pumasok sa dungeon. 2 tao lang pala ang kailangan. Ibig sabihin nito, kapag nakahanap pa ako ng isang kakampi, makakasali na ako sa dungeon ngayong araw. Magandang pagkakataon na ito. Chukson, may ipapakilala akong kaklase sa'yo. Para pansamantala muna kayong magsama at mag-party up. Ipapakilala sa akin. Isipin mo iyon, si DNU Jai mismo. Ang personal na naghahanap ng kakampi para sa akin. Mukhang parating na rin siya. Si Mu Lexu. Ang nag-iisang hidden class user ng Nanching High School. At ang pinakamalakas na henyo sa buong paaralan. Anong ginagawa niya rito? Chukson. Kamakailan lang kasi ay umalis ang mga kagrupo ni Mulikse. Kaya wala rin siyang kasama ngayon. Sumunod ka na lang muna sa kanya. Sino namang mag-aakala na ang top student ng school, na si Mulikse ay mawawalan din ng party? Chukson, sumali ka sa party ko. Sa loob ng dungsyon, ako na ang bahalang magprotekta sa'yo. Wala ka nang kailangang gawin. Sumunod ka lang sa likod ko. Chukson, anong ibig mong sabihin? Teacher Yu. Hindi ko naman sinabing ayaw kong makipag-party kay Mulikse. Pwede kaming magsama. Pero sa isang kondisyon, ako dapat ang maging leader. Gusto mong maging leader? Chukson, ang posisyon ng leader ay para lang sa may kakayahan. Chukson, sa tingin mo ba ay mayroon kang karapatan para maging leader? Kung hindi ka bilib, daanin natin sa laban. Dahil mukhang desidido kayong dalawa, ipapaliwanag ko na ang mga patakaran. Una, may asul na linya sa sahig ng training room. Ang lumampas doon ay talo. Pangalawa, isang friendly match lang ito. Hindi laban ng buhay at kamatayan.
Kapag may nagtangkang pumatay, ititigil ko agad ang laban. Pangatlo, kapag sumuko ang isa sa inyo, o kapag nakita kong may nanalo na, hihinto na agad ang laban. At kung sino man ang sumuko na, pero patuloy pa ring atake, ay ituturing na paglabag sa patakaran. Malinaw ba sa inyong dalawa? Malinaw po. CJ, magsimula na ang laban. Chukson, para hindi mo sabihing dinadaya kita. Sa buong laban na ito, hindi ako gagamit ng kahit anong skill. Mulexu. Ang pangako mong hindi gagamit ng skill. Ituturing ko lang na biro. Ayaw ko kasing magdahilan ka mamaya kapag natalo ka, na hindi mo lang ginamit ang buong lakas mo. Napakayabang mo. Ang atake na ito ni Mulixe, kahit walang gamit na skill, ay ramdam na ramdam pa rin ang bagsik. Ang bilis, lakas, at ang gulo ng saksak. Lahat ay perpekto ang kalkula. Hindi nga katakataka na siya ang nag-isang hidden class user ng Nancheng High. Sa base stats pa lang niya, kayang-kaya na niyang lampasan ang halos lahat ng estudyante. Ngayon, paano kaya ito haharapin ni Chukson? Sinalo niya ng direkta ang atake. At mukhang, mas mataas pa ang strength niya kaysa kay Mulixe. Kahit na 50% lang, ng lakas ko ang ginamit ko sa ataking yun. Sapat na iyon para talunin ang halos lahat ng kaedad ko. Pero nagawa niyang harangan ang espada ko ng ganoon kadali. Paano nangyari to? Ang strength stat ko. Sa mga kaedad ko, siya yung tipo ng tao na palaging nangunguna at walang kapantay. Pero paanong nangyari na mas mataas pa ang stats niya kaysa sa akin? Hindi makapaniwala ang lahat ng makitang napaatras si Mulixe. Isang support class lang naman siya. Pero nagawa niyang patalsikin ng harapan ang pambato ng Nancheng First High School. Ang kaisa-isang may hidden class na si Mulixe. Sigurado ka bang hindi mo pa rin gagamitin ang mga skills mo? Unang atake pa lang naman to. Bakit ka ba nagmamadali? Sa susunod na atake, hindi na ako magtitimpi. Ang agility attribute ni Chukson ay halatang napakataas din at halos hindi ka panipaniwala. Kung hindi, imposibleng masabayan niya ang ganito kabilis na atake ni Mulixe. Support class nga lang ba talaga ang isang to? O baka naman ang class ni Chukson ay nagmutate na? Dahil kung hindi, paano mo maipaliliwanag ang mga nangyayaring ito? Aaminin ko, minaliit kita. Ang lakas mo ay higit pa sa inaasahan ko. Pero, hindi ako magpapatalo. Dito na ginamit ni Mulixe ang kanyang skill. Ang Sakura Slash. Tapos ka na. Napakatindi ng puwersa ng ataking ito. Sa lakas nito, hindi lang basta ordinaryong kalaban, kundi kahit ang mga first turn class users na salubungin ito ng harapan, ay tiyak na mapipinsala ng malubha. Talo ka na. Talo. Ako. Ginamit ko na ang pinakamalakas na skill ng hidden class kong Double Moon Sword Immortal. Pero natalo pa rin ako. Ikaw, anong klaseng skill ang ginamit mo kanina? Ginamit ni Chukson ang skill ng Nine Heavens Overlord na Shan, kung saan ginawa niyang kidlat ang kanyang sarili sa isang saglit, para makagalaw ng halos kasing bilis ng teleportation. Sa sobrang bilis nito, hindi na ito nasundan ng mga mata ng nanonood. At maging si Mulixe ay hindi man lang nakapag-rate. Talo ako. Payag na akong sumali sa party mo. Matagumpay mong naimbita si Mulixe sa iyong party. Grabe. Ganito pala kalakas ang makukuhang buff. Ang strength at agility niya parehong lumampas sa 1,000. Ito ba talaga ang lakas ng isang level 20 hidden class user? At sa dami ng skills na to, sa wakas, hindi na ako magiging isang hamak na support na tagatanggap lang ng bugbog. Chukson, ang class mo. Teacher Yu. Nagkaroon lang po ng kaunting mutation ang class ko.
Tungkol naman sa mga detalye ng kakayahan ko, hindi ko po muna pwedeng ipaliwanag sa ngayon. Class mutation. Tama nga ang hinala ko. Chukson, yung tungkol sa akusasyon sa'yo, ako na mismo ang mag-imbestiga doon. Kahit na isumite na ang mga ebidensya sa law enforcement, may karapatan pa rin ang paaralan na suriin itong muli. Kung mapatunayang peke ang mga ebidensyang yon, gagawa ako ng paraan para malinis ang pangalan mo. Maraming salamat po, Teacher Yu. Sige na, tapos na ang laban na ito. Chukson, binabati kita sa pagiging captain. At saka, kung may kailangan kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Salamat po, Teacher Yu. Captain, may kailangan ba akong ihanda para sa Dongshon raid natin mamayang hapon? Nakahanda na ang mga impormasyon at strategy para sa Dongshon mamaya. Aayusin ko na lang ng kaunti para makumpleto. CJ, ituloy mo lang ang pag-aayos ng strategy. Kukuha lang ako ng ilang mga gamit na kakailanganin natin sa loob. Magkita na lang tayo mamayang hapon. Hulaan niyo kung anong narinig ko kanina. Pinag-uusapan ng buong paaralan ang basurang si Chukson. Sinasabi nilang masama raw ang ugali at walang kwenta ang taong yon. Kaya bagay lang sa kanya na sipain natin sa grupo. Nang dumaan ako sa tapat ng bulletin board, nakita ko mismo si Chukson na namumutla sa galit habang nakatayo roon. Grabe, nakakatawa talaga ang mukha niya. Nga pala, Sister Bai, narinig ko ring wala na palang party ang school beauty na si Mulix. Sabay-sabay na nag-leave ang apat niyang kagrupo kahapon. Kaya tuluyan nang nabuwag ang Shuanghan team. Si Mulix, isang hidden class user. At Bai, bakit hindi natin subukang i-recruit siya sa team natin? Kulang pa naman tayo ng isang miyembro ngayon. Na naman, kung maimbitahan natin si Mulix, sino pa ang lalaban sa atin sa buong Nanshanghai? Si Mu Lixu. Hidden class user kaya siya. Kapag sinali niyo siya, sa tingin niyo ba magkakaroon pa kayo ng pagkakatong magpasikat sa college entrance exam? Paniguradong sa kanya lang mapupunta ang lahat ng atensyon sa loob ng Dongshon. At kayo naman, tatayo lang doon sa gilid na parang mga display. Paano naman ang huling miyembro ng team natin? Kailangan ng 5 tao para sa exam. Isa na lang ang kulang natin ngayon. Huwag kayong mag-alala, nakausap ko na ang huling miyembro natin. Hindi niya na kailangang mamroblema. Lilipat din siya rito sa Nanshanghai sa susunod na mga araw. Transferee. Sino naman siya? Si Queen yan, ang tagapagmana ng Kui Group. Ang Kui Group, yung pamilya Qi na yumaman sa paggawa ng mga equipment para sa mga class users. Yung may-ari-ari ang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sino pa nga ba? May iba pa bang pamilya Kui? Ayos, napakagandang balita niyan. Isang malaking tao si Qi niyan. Kapag kasama natin siya sa team, siguradong sisiw na lang ang exam na to. Dahil may mayaman tayong kakampi. Hindi na natin kailangang mamroblema sa mga equipment at gamit sa hinaharap. Ay, nga pala. May schedule tayo ngayong hapon para pumasok sa Withered Forest Dongshon. May kailangan ba tayong ihanda? Bibili ba tayo ng mga recovery potion? Ano pa bang dapat ihanda? Sa lakas ng team natin, madali lang nating matatapos yan. Hindi naman ganoon kadelikado ang Dongshon na yan. Sinabi mo pa. Dati naman, palagi tayong nagtatagumpay kapag pumapasok sa Dongshon. Isa pa, hindi naman mura ang mga recovery potion na yan. Daan-daang piso rin ang halaga ng bawat bote. Mas mabuti pang ipunin na lang natin yon para pambili ng mas magandang equipment. Aba, hindi ba si Chukson ito? Oh, bakit? Isang araw pa lang ang nakakalipas pero sumusuko ka na agad. Akala ko pa naman matigas ka. Pero ngayon, heto ka't bumalik para magmakaawa sa amin. Chukson, kung hindi ka lang sana nagmatigas noon, sa tingin mo ba aabot ka sa ganitong sitwasyon ngayon? Chukson, sasabihin ko sa'yo, kami lang 4 ang makakatulong sa'yo para maibalik ang status mo bilang miyembro. Kaming 4 lang. Kung seryoso ka talaga, lumuhod ka at magmakaawa sa amin. Baka kapag sumaya kami, bawiin namin ang sumbong laban sa'yo. Bumalik lang ako para kunin ang mga gamit ko. Bakit ba atat na atat kayo? Nagpapanggap lang yan. Ang yabang pa rin ng Chukson na yan kahit kailan. Nagmamatigas pa rin siya kahit gipit na. Sa susunod, kahit lumuhod pa siya at magmakaawa na bumalik sa team, hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon. Hayaan na natin siya. Mag-focus na lang tayo sa gagawin natin. Kapag lumipat na rito si Qingyan, siguradong aangat na ang team natin. Sa oras na yon, ang basurang tulad ni Chukson, hindi man lang magiging karapat-dapat na magbitbit ng sapatos natin. Oh, hindi ba ito ang sikat na estudyante ng paaralan natin? Wala ka man lang kahit isang kakampi. Anong ginagawa mo pa rito? Huwag mong sabihin balak mong pumasok sa Dongshon ng mag-isa. Chen Gang, baka naman hindi niya alam ang patakaran. Kailangan ng hindi bababa sa 2 tao para makapasok sa Dongshon. Dapat siguro ay paalalahanan natin siya bilang tulong. Chukson,
Huwag mong mamasamain ang pagiging prangka ni Chen Gang. Ganyan lang talaga siya magsalita. Walang preno ang bibig niya. Pero may punto naman ang mga sinabi niya. Sa sitwasyon mo ngayon, mahihirapan ka na talagang makapanatili dito sa Nanjing High. Kaya kaysa mag-aksaya ka ng oras dito, mas mabuting magplano ka na para sa hinaharap mo. Kung hindi ka makakapasa sa college entrance exam, maghanap ka na lang ng ibang paraan. Chukson, bakit hindi ka nagsasalita? Gusto mo bang bigyan kita ng trabaho? Pwede kang maging tagalinis ng sapatos ko. 100 piso kada linis. Ice Flower Slash. Sino nga ulit ang sinasabi ninyong walang kakampi? Ha? Si Mulix yan, ang top 1 ng buong school. Captain. Mulixu reporting for duty. Captain. Tinawag ni Mulixu si Chukson na Captain. Ang number 1 genius ng Nanjing First High na si Mulix. Miyembro lang pala ng team ni Chukson. Anong meron dito? Bakit nakipag-team up sa kanya si Mulix? Teka lang. Napansin niyo ba? Yung naging asal ni Mulixi kanina. Mukhang respetong-respeto siya kay Chukson. Hindi lang basta respeto, no? Hindi mo ba nakita? Nung lumapit siya kay Chukson, nawala yung pagiging suplada niya. Yung karaniwang cold attitude niya biglang naglaho. Ano namang ipinagmamalaki nila? Nagsama lang naman ang dalawang walang gustong kumuha. Sa madaling salita, mga reject lang sila. Kahit magsama pa sila, hindi pa rin sila makakasali sa martial arts exam. Tama si Ate Bay. Ano naman kung kateam niya si Mulix? Pagpasok nila sa donjon, siguradong si Mulix lang ang lalaban sa mga monster. Habang si Chukson, palamuti lang at walang maitutulong. Si Principal. Ang principal natin. Siya nga ang principal ng Nanjing First High. Grabe. Ngayon lang natin nakita ng personal ang principal natin. Teka, bakit bigla siyang nagpakita ngayon? Kahit nga sa mga meeting ng teachers, hindi yan sumisipot. Principal, bakit po kayo napadalaw? Naparito ako para mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Gaganapin na sa susunod na linggo ang 4 Schools Tournament. Kaya naman, sa darating na Withered Forest Donjon Trial, pipiliin natin ang top 2 teams na may pinakamataas na puntos para i-presenta ang Nanjing First High sa tournament. Kaya seryosohin niyo ang Donjon Trial na ito. Sa susunod na linggo na agad ang tournament. Hindi ba't kadalasang ginagawa yan 2 linggo bago ang college entrance exam? Bakit napaaga ng ganito? Ang 4 Schools Tournament. Balita ko, sa tournament noong nakaraang taon, Ang nakakuha ng unang pwesto. ay nakatanggap ng tig-isang rank isa advancement stone. Kayang-kaya niyan pabilisin ang pag-promote ng isang level 20 novice. Para maging rank isa class agad, napakahalagang item niyan. Hindi lang advancement stone ang premyo. Balita ko nga, kahit yung pinakakulelat, may makukuha pa ring premyo na 100,000 hero coins. Dati, laging ang Shuanghan Squad ang nangunguna. Pero ngayong taon, buwag na ang Shuanghan Squad. Wala na ang Shuanghan Squad. Kaya mahirap nang hulaan kung sino ang mananalo ngayon. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng dungsyon. Kahit anong team sa top 10, may tsansang makapasok. May pag-asa rin ang team natin. Na, bakit naman wala? Basta swertehin lang tayo. At makapatay ng mga high point monsters. Baka makahabol tayo sa ranking. At Bay, sigurado na ang panalo natin ngayon. Binuwag na ang Shuanghan. At wala namang ibang malalakas na team. Sa lakas ng lineup natin, sisiw lang ang makapasok sa top 2. Huwag muna kayong magdiwang. Pero sa bagay, magandang pagkakataon na ito. Kapag nakapasok na tayo sa tournament, isasama natin si Queen yan sa team. Pagdating ng college entrance exam, kahit anong sikat na universidad, kayang-kaya na nating piliin. Oras na. Kailangan na nating pumasok sa donjon. Captain. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Captain. Aling daan ang pipiliin natin? Yung kaliwang daan na napapaligiran ng mga tuyong puno. Kadalasan, kung saan may panganib, doon may magandang oportunidad.
Bagamat malawak ang tanawin sa kanan, puno naman ito ng mga tinik. Captain, dito na lang tayo sa daan ng mga tuyong puno. Huwag muna tayong magmadali. Para sigurado, gagamitin ko muna ang magic puppet ko para mag-scout. Magic puppet. Teka, bakit parang walang kahit ano sa daang ito? May kakaiba rito. Papasukin pa natin ng mas malalim ang magic puppet. Nawala ng koneksyon. Nasira ang magic puppet. May mali rito. Ang mismong daan na ito ay isang bitad. Isang trap level. Hindi ba't sa mga high-level dungeons lang karaniwang lumalabas ang mga ganito? Pero ang Withered Forest, pang beginner difficulty lang naman. Pero, Kung ang mismong daan nga na ito ay isang bitad. Kaya naman pala walang mga monster na umaatake sa daan. hindi biro ang dungeon na to. Mag-ingat kayo. Magic Puppet. Ano nga palang pangalan ng estudyanteng to? Siya si Chukson, mula sa class 5 ng grade 12. Ang class niya ay isang rare class, ang Share. Share. Isang rare class. Maganda ang utility nito. At saka, ang makagawa ng magic puppet sa ganyang edad. Talagang pinaghandaan niya at may talento siya. Pero kahit pa nakakagawa siya ng mga gamit pang scout, hindi ibig sabihin nun ay makakaligtas na siya sa loob ng dungeon. Lakas pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. At Bay, okay lang ba kayo? At Bay, aling daan ang pipiliin natin? Ano pa bang dapat pag-isipan? Ang daang ito, halatang magandang spot para mag-farm ng mga monster. Tingnan nyo yung daan sa kanan. Puno ng mga tinik. Mahirap na ngang lakaran. Mukhang wala pang makukuhang high-level monsters doon. Samantalang itong sa kaliwa, mukhang madilim at nakakatakot. Malaki ang sansa na may mga high-level monsters dito. Tama si Chen Gang. Mukhang exciting ang daang to. Siguradong matataas ang level ng mga monster dito. Pero kung sabagay, kung nandito pa ang lalaking si Chukson, siguradong mag-inarte na naman yun at magpapatagal ng oras. Ipagmamayabang na naman niya yung ginawa niyang magic puppet. Sinabi mo pa, gagamit pa ng basurang puppet para mag-scout ng napakatagal. Bukod sa pagmamayabang ng kanyang, walang kwentang talento. Ano pa bang silbi nun? Pagsasayang lang talaga ng oras. Tama na yan. Huwag niyo nang pag-usapan ang taong naiwan na sa huli. Ngayong wala na si Chukson para pabagalin tayo. Mas bibilis na ang pag-clear natin ng dungeon. Ang top 2 spots. Kailangang makuha natin. Tara na. Nasaan ang mga monster? Bakit walang kahit isa? Anong klaseng daan ba to? Mukha lang nakakatakot. Pero wala naman palang kwenta. Nakakainis naman. Nasaan na ba ang mga monster? Lumabas kayo. Share ang sakit na to. May nagdala ba sa inyo ng recovery potion? Chen Gang, lalaki ka namang tao. Ganyang kaliit na sugat lang, hindi mo na matiis. Gagamit ka agad ng recovery potion para dyan. 2 bote lang ang dala natin para sa emergency. Kung gagamitin mo na ngayon, paano na lang kung may mas mapanganib na mangyari mamaya? Sige na. Huwag na nating sayangin ang oras. Magpatuloy tayo sa paglakad. At Bay, baka pwedeng lumipat na lang tayo ng ibang daan. Parang may kakaiba sa daang to. Kaunting problema pa lang. Gusto mo na agad sumuko. Gusto mo agad lumipat ng daan. Sa inaasal mo ngayon, wala kang katangian ng isang tunay na warrior. Chen Gang, nabigla ka lang siguro sa nangyari kanina. Aksidente lang naman yun. Nagkataon lang talaga. Huwag mong sabihin natatakot ka na. Tara na.
Slash. Sandali lang. Leader. Kung patuloy nating hahawanin ang daan gamit ang pag-slash, kahit pa isa kang hidden class user, mauubos pa rin ang stamina mo sa ganitong paraan. Pero ang problema, kung hindi natin hahawanin ang mga tinik na to, paano tayo makakatawid doon? Gagamit tayo ng purifying powder. Ang pangunahing sangkap ng powder na ito ay Holy Light Powder at Essence ng Rest Grass. Dahil tumubo ang mga tinik na ito sa loob ng kakaibang dungsyon, at matagal nang nababalot ng misteryosong hamog, taglay na rin ng mga ito ang masamang enerhiya ng dungsyon. Kaya kapag binudburan natin sila ng purifying powder, mababawasan ang masamang enerhiyang iyon mula sa pagiging mapanganib na harang sa mga trespasser. Lalambot ang mga ito, at hahayaan na tayong makadaan. Captain, ang dami mo namang alam. Captain, mag-ingat ka. System, tingnan mo nga ang stats niya. Bakit level 15 siya? Sa isang novice difficulty dungeon, karaniwang nasa ibaba ng level 1-0 lang ang mga normal na monster. Kahit pa mga elite monster, bihira lang ang lumalagpas sa level 12. Pero ang kakaibang ibon na nasa harap natin ngayon, ay umabot na sa level 15. Buwisit, Nakatakas pa siya. attribute sharing, activate. Ito ba ang sword key na pinakawalan ko? Captain, ang stats mo. Nararamdaman kong dumoble o higit pa ang lakas ko ngayon. Ito ba ang kakayahan ng isang sharer? Ang ibahagi ang sariling stats sa kakampi. Pero, masyadong abnormal ang mga numerong ito. Ibig bang sabihin ito, doble ang taas ng stats niya kumpara sa akin? Mukhang gumamit ito ng skill para magtawag ng mga kasama. Pero ano naman ngayon? Sa tingin mo ba, sa lakas mo ngayon, ay hindi mo kakayaning talunin ang mga halimaw na yan? Sa bagay, dahil sa stats ni Captain, magiging madaling source ng if na lang ang mga ito. Ang mga monster na ito, magkanong US nga ulit ang bigay ng bawat isa? 15. 15 points kada isa. Kung may 30 hanggang 40 piraso sila. Ibig sabihin, Principal. Bakit? Ano nga ulit ang class ni Mulixit? Ano nga ba? Double Moon Sword Immortal. Isang hidden class. Napakalakas ng attack power niya. Hindi pa siya sumasailalim sa first class transition, di ba? Pero ang sword energy na pinakita niya kanina ay kapantay na ng isang kakapasok pa lang sa first transition. Yujai, ang Chuksun na ito, gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya? Mula sa class 5 ng grade 12, level 16 na, may rare class na share. Dati siyang miyembro ng down team, kung saan palaging pasok sa top 5 ng batch ang mga marka niya. Isa siyang tipikal na tahimik at matalinong estudyante na hindi gumagawa ng gulo. Subalit, kahapon lang ay isinumbong siya ng buong team niya at inilagay sa blacklist. Pero kaninang umaga, nakipaglaban siya kay Mulixi sa arena. Si Chuksun, isang support class, nakipaglaban kay Mulixi. Principal, mahirap paniwalaan ang kakaibang kakayahan ng batang si Chuksun kung sa salita lang. Hindi sapat ang salita lang para mapatunayan ito. Mas mabuting panoorin niyo na lang mismo.
Isang support. Imposible namang matalo niya ang isang hidden class tulad ni Muliksi, di ba? Ito ay isang Withered Face Owl. Mukhang nasa panganib sila ngayon. Ang huling hiyaw ng Withered Face Owl bago mamatay ay tatawag sa mga kasamahan nito. Sayang naman, huli na para tumakas sila ngayon. Yujai, maghanda na kayong mag-rescue. Opo. $300 points. Ang score na ito ay mas mataas na kumpara sa karamihan ng mga team dito. Yujai. Si Chukson, nagkaroon ba siya ng class mutation? Ayon sa kanya, nagmutate na ang class niya. Mukhang matapos magmutate ng class ni Chukson, umangat na ang kalidad nito sa antas ng isang hidden class. Sino ang mag-akala? Ngayong malapit na ang college entrance exam, may isa na namang lumitaw na hidden class user dito sa Nancheng First High School. At ang matindi pa, isa itong support type na hidden class. Yujai, dalawa lang ba talaga ang miyembro sa team ni Muliksi at Chukson ngayon? Opo, principal. Sabay-sabay na umalis ang 4 na teammates ni Muliksi. At sinipa rin si Chukson sa dati niyang team. Kaya naman pansamantala lang silang nagsama ngayon. Pero kailangan ng 5 miyembro para makasali sa exam. Baka sa huli, ang 2 natatanging henyo ng Nancheng First High School ay hindi man lang makapasok sa exam hall. Kapag nangyari yan, siguradong pagtatawanan tayo ng ibang mga paaralan. Principal, sa totoo lang, chinek ko na ang listahan ng mga team sa buong paaralan kaninang umaga. Wala nang kulang na miyembro sa kahit anong team ngayon. At para naman sa mga kumpletong team, tinanong ko na rin ng palihim ang ilang mga leader. Pero dahil malapit na ang exam, ayaw na nilang baguhin pa ang kanilang lineup. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Hindi ba't wala ring team ang mga senior na yon? Wala rin silang kasama, di ba? Ang ibig niyo pong sabihin, Principal, pagsasamahin natin sina Chukson at ang mga senior na yon sa isang team. Pero kilalang may kakaibang ugali ang mga taong yon. Isa-isa silang may sariling topak. Kakayanin kaya ni Chukson at Muliksi na makasama ang mga ganoong klaseng teammates. CJ, naintindihan ko na. Kapag nakalabas na sina Chukson at Muliksi sa donjon, kakausapin ko sila tungkol dito. Dapat pala bumalik na tayo kanina pa. Wala namang kalaban sa daang yon. Pero delikado pa rin ng sobra. Sabi ko naman sa inyo noong masugatan ako na dapat na tayong umatras. Kung bumalik lang sana tayo agad noon, hindi sana nangyari ito kina Wumao at Xiaoru. Shengang, huwag ka nang magsalita ng mga bagay na makakasira sa samahan natin. Tama na yan. Huwag na nating pag-awayan yan. Magkakasama naman tayo sa isang team. At Bey, may natitira ka pa bang recovery potion dyan? Sugatan kaming lahat na yon. Sa ganitong kalagayan, kapag may nangyaring hindi maganda mamaya, baka hindi na natin kayang lumaban. Recovery potion. 2 bote na lang ang natitira sa akin ngayon. Importante itong gamitin para sa diskarte ng team natin. Isa tayo sa mga team na naglalayong mapabilang sa top 2. Kung gagamitin natin to ngayon, paano kung may masugatan ulit mamaya? Anong gagawin natin? Masyado na tayong maraming nasayang na oras. Siguradong naiwan na tayo ng ibang team sa points. Tara na. Kailangan na nating magpatuloy. Sandali lang. Tingnan nyo, ano yon? Diyos ko, sila ang downslide team. Si Bei Qinglian. At si Chen Gang. Bakit nagkaganyan ang itsura nila? Ang lala ng mga sugat nila. Ano ba ang nakaharap nila sa loob? Tabi kayo. Paraan muna. Hindi ba't ang downslide team ay palaging kasama sa top 5? Bakit ang bilis naman nilang lumabas ngayon? Kakapasok lang nila kanina, di ba? Naalala ko, sila ang unang batch na pumasok. 2 oras pa lang ang nakakalipas. Lumabas na agad sila pagkatapos ng 2 oras. Gaano naman karaming points ang nakuha nila niyan? 0 points.
Nakita ko ang ranking. At nasa pinakailalim ang team nila. Seryoso ba? Hindi ba't sila ang unang pumasok? Sa loob ng 2 oras, wala man lang silang napatay kahit isang monster. Baka naman na-wipe out agad sila pagkapasok pa lang. Pero kahit na-wipe out sila, bago man lang sila na-teleport palabas, dapat nakapatay man lang sila ng kahit mahihinang kalaban. Paano naging 0 points ang score nila? Nagpapahangin lang daw ba sila? Biruin mo, 0 points din sila gaya natin. Ang team nga natin, pang factory worker lang ang level dito. Hindi ba top 5 ang downslide? Bakit kapareho lang natin sila ng level ngayon? Malay mo naman. Gusto rin nilang maranasan mag-factory worker. Para ma-experience naman nila ang buhay ng mga nasa laylayan. Huwag niyo silang pakinggan. Kasi sipa lang kasi natin kay Chukson sa team. Kaya hindi pa ganoon ka-smooth ang teamwork natin. Saka may problema talaga sa dungsyon na to. Ang rating ng Withered Forest. Siguradong hindi lang pang beginner level. Kung hindi, sa lakas ba naman natin? Paano tayo makakakuha ng 0 points? Teka lang, tingnan nyo ang top 1 sa ranking. Umabot na sa mahigit 6,000 ang points nila. Ilan ka mo? 6,150. Mali ba ang paningin ko? Magkano lang ba ang points ng top 2? Noong huli kong tingin, nasa mahigit 900 lang. Baka ngayon, kaka 1,000 pa lang. Unnamed team ang pangalan ng team nila. Ano namang klaseng pangalan yan? Hindi man lang nag-abalang mag-isip ng pangalan. Napakarandom naman ng pangalang yan. Sino namang matinong team ang hindi magpapangalan? 6,000 points. Paano nila nagawa yon? Wala namang sikat na team na ganyan ang pangalan. Kaya, iisa lang ang ibig sabihin nito. Teka, hindi. Imposibleng siya yon. Ang basurang pinalayas natin sa team. Paano siya makakakuha ng 6,000 points? Sino ba siya sa akala niya? Ang sarap talaga sa pakiramdam na nag-level up nang walang ginagawa. Sobrang chill lang. Level 18 na ako. Sa maikling oras lang. 2 beses agad akong nag-level up. Pasensya na, Captain. Nalibang kasi ako sa pagpatay sa kanila kanina. Kaya naagaw ko lahat ng monsters. Captain, sa susunod nating laban, sa'yo na lahat ng kills. Kapag may nakasalubong ulit tayong halimaw, pangako hindi ko na aagawin. Itatali ko sila gamit ang espada ko, para ikaw na mismo ang tumapos. Huwag na. Kapag naabutan mo na ang level ko, saka mo na ako pagbigyan. Kasi naman, ayaw kong maging pabigat ang kakampi ko. Chukson, humanda ka talaga sa akin. Kapag naabot ko na ang first class advancement, ipakikita ko talaga sa'yo kung sino talaga ang hahabol sa ating dalawa. Ayan, epektibo nga. Madali talaga siyang mamotivate sa ganito. CJ, aabangan ko yan. Wisit talaga ang lalaking to. Tingnan lang natin kapag naka-first advancement na ako. Kung hindi pa rin kita matatalo. Captain, ang mga tinik sa harap natin, parang paubos na. Mukhang. Malapit na tayong makalabas. Dito sa matinik na daan na to. Captain, may kakaiba sa lugar na to. Parang may mali sa puno na yan. Mag-ingat ka. Boss. Snow stepping steps. Teka lang. Level 23. Isang first advancement monster. Sa isang beginner donjon. Bakit may ganitong kalakas na monster? Bulexu. Bumalik ka rito. Paano nangyari yon? Buhay pa ang puno na to. Ang pugad ng kakaibang ibon na iyon. Pasensya na, Captain. Kasalanan ko, hindi ako nakinig sa'yo. Isang first advancement boss. Mukhang kailangan ko na talagang kumilos.
Sino ang makakapagpaliwanag sa akin ito? Bakit sa isang beginner donjon, may biglang lumitaw na monster na lagpas pa sa first advancement? Ano ba kasing ginawa ng Law Enforcement Bureau noong nag-inspeksyon sila? Paano ba mag-imbestiga? Ang mga taong yon, 3 beses silang nag-check. Pero ang isang donjon na may first advancement monster, na-classify pa rin nila bilang beginner difficulty. Hindi ito ang oras para maghanap ng masisisi. Lumabas muna kayo at maghanda para pakalmahin ang mga tao. Nawalan na ng lakas kumilos. Si Mulexu, siguradong gagamitin na ni Chukson ang force teleport para makalabas ng donjon. Teka, sandali. Parang wala namang balak. Lumabas si Chukson. Ano pa ba ang hinihintay niya? Huwag mong sabihin. Iiwanan na lang ni Chukson si Mulexe. Ano ba namang katangahan yan? Bakit pa siya nag-aalinlangan sa ganitong sitwasyon? Siya ang leader. Bakit hindi pa niya activate ang teleport? Hindi na natin pwedeng hintayin to. Magpadala agad kayo ng mga tauhan sa loob ng donjon para iligtas si Mulexe. Hindi natin pwedeng hayaang mapahamak siya. Responsibilidad ito ng eskwelahan natin. Opo. Hindi ba support class lang siya? Paano niya nagawang kontrolin ang kapangyarihan ng kidlat? Kapangyarihan ng kidlat. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, at biglang gumuhit ang kidlat. Pagkatapos, isang atake lang patay agad ang kalaban. Salamat, Captain. Captain, guguho na ang dungsyon dahil patay na ang boss. Kailangan na nating lumabas agad dito. Una ka na doon. Hintayin mo ako sa may exit. Nalampasan ang matinding laban at sumikat sa buong lugar, kaya nakuha ang team points. Nakatanggap ka ng 80 team points. Kasalukuyang natitirang team points. 100. Mulexu. Simula sa araw na ito, ikaw na ang nag-iisa kong diyosa. Ang lupit mo talaga. Tumigil ka nga riyan. Siya ang campus bell. At habulin siya ng lahat. Asa ka pa na mapapansin ka niya. Napala. Ang swerte naman ng Chukson na yon, di ba? Sinabi mo pa. Si Mulexu lang ang tumapos sa buong donjon. Habang siya, nakatambay lang sa likod para kumuha ng XP. At magpalakas ng points. Swerte ng Mokong. Ang first advancement monster na iyon. Si Chukson ang pumatay. Hindi ako. Imposible naman yan. Hindi ba support lang siya? Paano naman makakapatay ang isang support ng isang first advancement monster? Grabe. Gets ko na. Sadyang ibinigay lang ni Mulexu ang huling tira. Kay Chukson, Isipin niyo, pinahina niya ang boss gamit ang espada niya. Tapos hinayaan niyang si Chukson ang tumapos. Para makuha rin ni Chukson ang kill record ng boss. grabe. Ang sweet naman yan. Huwag mo nang ipaliwanag. Pero, Tara na. Walang silbi kung magpapaliwanag pa tayo. Ang swerte talaga ng Chukson na yan. Matapos natin siyang sipain sa grupo, nakahanap agad siya ng malalapitan. At sumabit pa kay Mulexu. Habang tayo nagpapakapagod dito, hindi man lang nakapatay ng kahit isang monster. Gumapang lang palabas na puro sugat ang katawan. Pero tignan mo siya. Pagkalabas, nagpagamot agad. At si Chukson naman, ang alam lang gawin, ay magtago sa likod para kumuha ng XP. Paglabas niya, nagkunwari pa siyang walang nangyari. Nakisawsaw lang naman siya sa kasikatan. Kung hindi dahil kay Mulexu, hanggang ngayon ay isa pa rin siyang hamak na miyembro na hindi man lang makapasok sa donjon. Pero ngayon, ang swerte niya, nakahanap siya ng malakas na masasandalan. tama na nga yan. Kahit pa mag-first place si Chukson ngayon. Ano naman? 2 lang silang magkasama. Wala man lang silang karapatang sumali sa college entrance exam. Tahimik. Pakicheck na kung ang lahat ng team ay nakalabas na sa donjon. Principal, tapos na po ang pag-verify. Maliban sa 2 team, ang lahat ay ligtas ng nakalabas. Anong mga team yon? Ang 4 na miyembro ng down team.
at ang 5 miyembro ng Monolith Team. Tandaan niyo ang sandaling ito. Ang landas ng isang class user ay hindi kailanman naging madali. Bawat pagpasok niyo sa donjon ay pagsusugal ng sarili ninyong buhay. Tanging ang malalakas lang ang may kakayahang lumabas ng buhay. Tanging ang malalakas lang ang makakaprotekta sa mga bagay na mahalaga sa kanila. Chuksan, nalaman ko kay Yujay na nagmutate daw ang class mo. Pwede mo bang ipaliwanag ang detalye? Siyempre, ang tanong na ito ay dahil lang sa sarili kong kuryosidad. Pwede mo itong sagutin, o pwede ring hindi. Pasensya na po, Principal. Ang mga katangian ng class ko ay pinag-aralan ko pa rin hanggang ngayon. Kapag naintindihan ko na ito ng lubusan, doon ko pa lang po maipapaliwanag sa inyo. CJ, dahil pinag-aralan mo pa lang, hindi ko na muna ipipilit. Ang credit card na ito ay naglalaman ng 100,000 Daxia coins. Ito ang gantimpala ng paaralan para sa donjon na ito. Para sa mga estudyanteng nagpakita ng natatanging galing. At ang card naman na ito ay espesyal na ibinibigay ng paaralan. Para sa mga natatanging estudyante, isa itong access card para sa pribadong training room. Gamit ang card na ito, maaari mong gamitin ang eksklusibong training room. Sa basement ng school building, nilagyan ito ng mga advanced training equipment at energy gathering arrays na malaki ang maitutulong para mapalakas ang mga skills mo. Maraming salamat po, Principal. CJ, hanggang dito na lang muna ang tungkol sa mga gantimpala. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mas mahalagang bagay. Mula ngayon hanggang sa college entrance exam. Kung bibilangin, kulang sa 1 buwan na lang ang natitira. Ang limitasyon sa bilang ng miyembro para sa exam ay 5 tao bawat team. Ang team ninyo ay kulang pa sa ngayon. Paano ninyo balak kumpletuhin ang mga miyembro? Ang mga papayag na sumali sa amin ay malamang na yung mga estudyante lang din na nasa mahirap na sitwasyon. Tama. Sa ganitong pagkakataon, ang mga posibleng maging kakampi ninyo ay ang mga dating miyembro ng Shaije ng paaralan. Pero, gusto ko lang linawin. Kahit ako ang principal, wala akong karapatan na pilitin ang mga estudyante sa pagpili ng kanilang team. Pero, ito lang ang magagawa ko para sa inyo. Narito ang contact information ng mga miyembro ng Shaije. Nakasulat na lahat dyan. Kung makakayan niyo silang kumbinsihing sumali, nasa sa inyo na yan. Tungkol naman sa Shaije, pinatay niya talaga ang sarili niyang kakampi. Si Chao Suning ay noong nakaraang taon pa, na idagdag sa listahan ng mga miyembro ng Shaije, at siya rin ang tanging miyembro sa ngayon, na sigurado ang paaralan, kung nasaan ang eksaktong lokasyon. Tungkol naman sa iba pang nasa listahan, gumagawa pa ng paraan ang paaralan para makontak sila, kaya hindi niyo kailangang masyadong mag-alala. Tungkol naman kay Chao Suning, at kung paano siya naisumbong bilang miyembro ng Shaije, pwede ko kayong bigyan ng mas detalyadong impormasyon. Pero syempre, ang mga ito ay mga sabi-sabi pa lang at hindi pa kumpirmado. Pwede nyo na lang itong gawing basehan. Ayon sa mga bali-balita, ganito raw ang nangyari. Ang dating team ni Chao Suning ay naaksidente habang nasa isang donjon raid. Isa sa mga kakampi niya ang hindi na nakalabas ng buhay. Ang problema, ang bangkay ng kakampi niyang iyon ay natagpuan ng iba sa mismong bahay ni Chao Suning. O mas tamang sabihin na, inuwi niya ito sa bahay niya at itinanim sa isang florera. Principal, ang Chao Suning na iyan, hindi kaya isa siyang psychopath? Kung psychopath nga ba siya o hindi, hindi ko pa siya nakikita ng personal, kaya mahirap maghusga agad. Pero syempre, totoo rin na pasama siya sa listahan ng Shaije. Dahil sa totoo lang, sinong matino ang gagawa ng ganoong bagay? Principal, si Chao Suking ba ay mag-isa pa ring nakatira doon hanggang ngayon? Sa pagkakaalam ko, sa loob ng mahigit 1 taon, mukhang nanatili ang level niya. Sa level 1-0 noong nakaraang taon. Dahil wala siyang team, hindi siya makapasok sa mga donjon. Kaya wala rin siyang paraan para mag-level up. Medyo mababa nga ang level 1-0. Pero walang problema yan sa akin. Dahil may kakayahan naman akong magpalit ng class. Kaya kahit ano pa ang original na class o level ni Chao Suning, hindi na mahalaga yon. Ang importante ay kung ano ang potensyal niya. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Ang impormasyon tungkol sa miyembro ng Shaije ay nasa harap niyo na. Kung ano ang susunod niyong gagawin, nasa sa inyo na ang desisyon. Principal, hindi na dapat mag-aksaya ng oras. Gusto ko sanang magpaalam kay Muliksi bukas para puntahan at makilala ang estudyanteng ito na nakatira sa Muyuan. Siyempre, walang problema sa pag-leave. Tutal, kayo naman ngayon. Ang mga tinututukan at pinapahalagahan ng paaralan natin. May ganyang pribilehyo talaga kayo.
Pero gusto ko lang linawin sa inyo. Medyo kakaiba ang sitwasyon ni Chao Suning. Kaya dapat ihanda nyo ang mga sarili nyo. Naintindihan po namin. Sige na. Hanggang dito na muna tayo ngayon. Bumalik na kayo at magpahinga ng mabuti. Bukas na natin pag-usapan ang mga susunod na hakbang. Leader, isasama ba talaga natin ang Chao Suning na iyan sa team natin? Leader, sa pagpunta natin bukas para makipagkita kay Chao Suning, hindi kasi ako masyadong magaling magsalita. Baka magkamali ako at masira ko lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Maging natural ka lang kung paano kakaraniwang kumilos. Kung totoo ang tulad ng sinabi ng principal, ang ugali ni Chao Suning, malalaman lang natin kapag nakaharap na natin siya. At syempre, kung ang Chao Suning na yon ay isang ang psychopath, o kaya naman ay isang masamang tao na nagpahamak sa mga kakampi niya, hindi ko siya kukunin sa team natin. Kailangan na natin ng kakampi. Pero hindi naman tayo ganoon kadesperado. Naintindihan ko po. Leader, kung ganoon, mauuna na akong umuwi. Sabihan mo na lang ako kung anong oras tayo aalis bukas. Sandali lang. Ang Wither Essence. Kunin mo ito. Hindi. Hindi ko to pwedeng tanggapin. Captain. Hindi ko talaga to matatanggap. Ikaw naman ang pumatay sa transition boss. At ikaw din ang mismong tumapos doon. Tapos, iniligtas mo pa ako sa huli. Ikaw lahat ang gumawa. Wala man lang akong naitulong. Karamihan pa ng experience points. Napunta lang sa akin. Tapos ngayon, ibibigay mo pa sa akin tong Wither Essence. Para na akong palamunin sa team yan. Binibigay ko talaga yan sa'yo. Pero syempre, ang pagtanggap niyan ay may kapalit. Anong kapalit? Ang kailangan mong gawin ay mag-transition sa loob ng 3 araw. At pagkatapos niyan, dapat umabot ka sa level 25 sa loob ng 1 linggo. Yun lang. Yun lang. Captain. Kakayanin ko to. Magti-transition ako sa loob ng 3 araw. At magpapa-level up hanggang 25 sa loob ng 1 linggo. CJ, aabangan ko yan. Pero kapag nakapag-transition na ako, hahamunin ulit kita sa isang laban para bawiin ang posisyon ng pagiging captain. Kahit kailan, handa ako. Kapag lumakas ka, parang lumakas na rin ako. Pero kung gusto mo akong talunin, mahihirapan ka. Ang iyong kakampi na si Baiying ay nakapatay ng isang Snow Lion. Nakatanggap ng 1-0 Ieyasu. Dahil sa shared experience ng kakampi, nakatanggap ka rin ng 1-0 Ieyasu. Si Auntie Bay. Nagsimula na siyang mag-grind sa dungeon. Sa bilis niyang pumatay ng mga monsters. Hindi magtatagal. Makakapag-level up na ako nang nakahiga lang. Ang sarap talaga sa pakiramdam ng ganito. Kung ganoon, silipin ko muna si Auntie Bay. Teacher Wang, huwag kayong gagalaw. Manatili lang kayong nakahiga. By King Lian. Ang naging resulta nyo sa Withered Forest Donjon, nakita ko na. By King Lian. Kailangan ko ng paliwanag. Tiningnan ko ang mga nakaraang record nyo. Ang team nyo. Mula noong pumasok kayo ng high school, ang pinakamababang nakuha nyo ay pangalawa sa buong klase. Pero ngayon, 0 points. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, pumasok lang kayo doon para mamasyal. Wala man lang kayong napatay kahit isang monster. At pagkatapos ay binuhat lang kayo palabas. Teacher Wang, nagkaroon po talaga ng hindi inaasahang pangyayari sa dungsyon. Masyadong mahirap ang dungsyon na iyon. At nagkamali kami ng tinahak na daan sa simula. Hindi inaasahan. Ang ibang team, noong napansin nilang may mali, agad silang umatras at nagpalit ng daan. Kahit ang pinakahuling team, nakalabas na sa loob lang ng kalahating oras. Sige na, hindi ako pumunta rito para manisi. Gusto ko lang na may mapagtanto kayo. Ang resulta nyo sa dungsyon na to ay dapat magsilbing babala sa inyo. Kung magpapatuloy kayo sa ganyan, huwag nyo nang pangaraping makasali sa 4 schools tournament. Dahil kahit ang college entrance exam, hindi nyo sigurado kung maipapasa nyo. Si Chukson ay miyembro ng team nyo, di ba? Naaalala kong lagi nyo siyang kasama noon. Pero bakit ko nakita ngayon? Nakasapi na siya ng Sheje. At nakipag-party pa kay Muliksi para sa dungsyon. Anong nangyari? Kahapon po, tinanggal namin si Chukson sa team.
Tinanggal sa team. Sa ganitong panahon, kulang sa 1 buwan na lang bago ang entrance exam. Sino ang magpapaliwanag sa akin kung bakit nyo ginawa yon? Ang class niya na shareholder ay kayang mag-share ng attributes at mag-absorb ng damage. Sa mga rare class, itinuturing talaga siyang napakalakas na support. Sir Wang, sabihin na nating totoo yan. Pero ang bagal-bagal naman kumilos ng taong yan. Bago pumasok sa dungeon, gumagawa pa siya ng napakaraming strategy guide. Kaya bumabagal lang ang takbo ng team namin. Tama. At saka Sir Wang, hindi nyo lang alam. Mukha lang malakas si Chukson bilang isang share. Pero tuwing nakakaharap kami ng malalakas na monster, ilang tama lang sa kanya, bagsak na agad siya. Kaya sa huli, kami pa rin ang kailangang dumiskarte. At uminom ng mga potion para lang makaligtas. Mahina talaga sumalo ng damage si Chuksin. Tama po. Diba, Sir Wang, ganyan din ang tingin nyo sa kanya. Tuwing nasa dungeon kami, palagi na lang siyang napupuno ng sugat. Kaya kami pa ang kailangang mag-alaga sa kanya. Nakakainis talaga. Ang class ni Chuksin ay isang share. Isang utility support. Pero pinapaharap nyo siya sa damage. Ang pangunahing kakayahan ng isang share ay ang saluhin ang damage na natatanggap ng mga kakampi niya. At ilipat ito sa sarili niya. Hindi naman siya isang warrior. Pero pinilit nyo siyang maging tank. At isa pa, magandang ugali ang paggawa ng strategy guide. Profesionalismo yan. At patunay na pinapahalagahan niya ang buhay ng mga kasamahan niya. Pero para sa inyo, kahinaan pa pala yon. Ganito na lang, Viking Lian. Hanapin nyo at pabalikin si Chukson. Dahil kung ibabase sa pinakita nyo ngayon, sa loob ng donjon, kapag nagpatuloy pa ito, tuluyan ang babagsak ang team nyo. Sir Wang, alam ko namang para sa ikabubuti namin ang sinasabi nyo. Pero baka hindi nyo lang alam. Ang buong sitwasyon, Biglaan kasi ang pagpapalit namin ng miyembro. Kaya natural lang na kailangan muna naming mag-adjust. Ang hindi naging magandang takbo ng dungeon ngayon ay dahil lang sa adjustment period na ito. Pero hindi ibig sabihin yon. ay ganoon nakahalaga si Chukson sa amin. Sa katunayan, ang pagpapatalsik sa kanya sa team ay isang desisyong pinag-isipan naming mabuti at alam naming tama ito. Viking Lian, hindi ko kinukwestiyon ang desisyon nyo. Ang gusto ko lang ay ma-realize nyo na, kapag nagkaproblema ang isang team, hindi pa ninisi sa iba ang unang dapat gawin, kundi ang tignan muna kung kayo ba mismo ang may pagkakamali. Sir Wang, salamat sa pag-aalala nyo sa amin. Pero pagdating sa pagpili ng mga kakampi, tingin ko ako bilang leader at ang mga kasamahan ko ang dapat magdesisyon yan. Sige, kung ganyan ang gusto nyo, Viking Lian, gusto ko lang linawin na nagbibigay lang ako ng payo. Para sa ikabubuti ng team nyo, hindi ko kayo pinupuwersa. Siyempre, kung sa tingin mo, ay nakikialam na ako sa desisyon nyo, na ngayon lang naman ako nagsalita. At sa susunod, hindi na ako magbibigay ng kahit anong payo sa inyo. Oo siya, maiwan ko na kayo. Magpahinga na muna kayo para gumaling ang mga sugat nyo. Aalis muna ako. At Bey, hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat mo. Saan ka pupunta? May personal lang akong aasikasuhin. Kaninang umaga kasi sinabi ni Mama, napapasok siya sa isang dungsyon. Kaya kailangan ko siyang puntahan at tingnan. Nasa loob pa rin ng dungeon si Baying, at mukhang matatagalan pa siya doon. Ano po ang kailangan nyo para sa paggawa ng Rebirth Stone? Ito ang Wither Essence. Maganda ang kalidad nito, bagong kuha lang ba ito? Nakuha ko lang yan kanina sa dungeon. Ito ang pangunahing material para sa Rebirth Stone. Matagal na palang nakahanda ang mga ito. Ang mga bagay tulad ng Wither Essence ay hindi basta-basta nakukuha araw-araw. Kadalasan, ang mga customer mismo ang nagdadala ng sarili nilang materyales. At kami naman ang bahala sa pag-inject at pag-activate nito. Magagamit lang ito kapag umabot na sa level 20. Kaya kapag naka-level 20 ka na, siguradong mapapakinabangan mo na ang bagay na ito. Tol, mag-isa ka lang ba? 4 na kami, isa na lang ang kulang. Gusto mo bang sumama sa party namin? Sabay tayong mag-clear ng dungeon, ano game? Pasensya na, pero wala akong balak mag-dungeon ngayon. Ganun ba? Sayang naman, hindi tayo nagka-timing. Bata, may mga nakabantay sa'yo. Umalis ka na habang maaga pa. Salamat sa babala. Pero kung balak talaga nila akong pag-initan, tingnan na lang natin kung may kakayahan nga ba sila. Hindi ko akalaing magiging ganon kaingat ang batang yon. Hindi man lang siya nahulog sa patibong natin. Mukha lang siyang ordinaryong mahirap. Pero nagulat na lang kami nang bigla siyang maglabas ng 3 core materials para sa transfer stone. Zuyan, bantayan mong mabuti ang mga kilos nila.
Sa oras na makakita tayo ng pagkakataon, kikilos na tayo agad. Naka-level up na naman siya. Xiaoxun. Anong ginagawa ni Xiaoxun dito? Dungeon area na ang lugar na to ah. Gabi na. Bakit siya nagmamadaling pumunta rito galing sa school? Ano kayang pakay niya? Ang transfer stone. Xiaoxun. Ano to? Kunin niyo po ito. Naku, hindi pwede. Masyadong mahalaga at mahal ang bagay na to. Xiaoxun, hindi ka pa nga umaabot ng level 20. Siguradong kakailanganin mo rin to sa hinaharap. Paano ito matatanggap ni Auntie? Auntie, tanggapin niyo na po. Saka, Auntie, gusto ko lang na mas lumakas pa ang team natin. Para mas maging epektibo tayo. Kaya huwag niyo pong isipin na ginagawa ko lang to para tulungan kayo. Naiintindihan ko. Xiaoxun, huwag kang mag-alala. Gagawin ni Auntie ang lahat para makapag-transfer agad. Para hindi ako maging pabigat sa team. Ay nga pala, Xiaoxun. May isa pa pala akong gustong sabihin. Ano po yon? Nitong nakaraang 2 taon, malaki ang naitulong sa akin ng isang may-ari ng shop dito sa Dongshun area. Palagi niya akong tinutulungang gamutin ang katawan ko. Ngayong tuluyan nang nawala ang lightning poison sa katawan ko. Gusto ko sanang pumunta roon para magpasalamat sa kanya. Sige po, sasamahan ko na kayo. CJ, ako na ang magtuturo ng daan. Medyo tago kasi ang pwesto ng shop na yon. Kaya medyo mahirap hanapin. Ayos lang po. Tara na. Malapit na tayo, ayon na sa unahan. Alam mo ba, medyo kakaiba ang kakayahan ng may-ari ng shop na yon. Kahanga-hanga talaga ang mga nagagawa niya. Isa pa, bata pa siya. Baka nga, magkasundo kayo kapag nagkausap kayo. Teka, ano nang nangyari rito? Amoy nabubulok na basa. Bakit may ganitong klaseng mabahong amoy dito? Auntie, alam niyo ba ang pangalan ng may-ari ng shop? Medyo bihira ang apelyido niya. Chow ang apelyido niya. Pero kung ano ang buong pangalan niya, hindi ko rin alam. Ang tawag lang sa kanya ng lahat ay Boss Chow. O kaya naman ay Xiao Chow. Medyo tahimik ang batang yon. Tuwing pumupunta ako roon ay ginagamot lang niya ako. At hindi siya masyadong nagkukwento tungkol sa sarili niya. Q ang apelyido niya. Huwag mong sabihin siya nga. Teka, ano to? Ito ang marka ng Baishan Coat. Baishan Coat. Ano ba yon? Isang organisasyon yan sa ibang bansa na nagmula sa Sakura Country. Ilang dekada na silang nag-operate. At kalat ang mga miyembro nila sa buong mundo. Ang target talaga nila ay ang mga talentadong professionals. Lalo na ang mga batang henyo. At dahil nandito ang marka nila, ibig sabihin, tinarget na ng Baishan Coat ang shop na ito. Tingin ko, si Xiao Q, naramdaman niyang may panganib. Kaya agad siyang tumakas. Si Q Suling, ang nag-isang tao na sinabi ni Principal Zuyuan na pwede nilang makontak para maging kakampi. Hindi pa nga nila ito naimbitahan sa team, pero naunahan na sila ng Baishan Coat. Iniaalay namin ang aming sarili sa banal na talisman at bibigyan kami ng lakas ng Diyos. Gamit ang aming laman at dugo para sa ating Panginoon. Sa ngalan ng kapangyarihan ng talisman, ang lahat ay magiging isa.